Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo muling magsimula sa pagpuri, pagpasalamat, pagdakila, pagwalhati sa ngalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa ang kanyang awa at biyaya ipagkaloob niya sa uling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang buong pamilya, sa lahat ng kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tao tumataas sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam wa asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Bago ang lahat, muli tayo ay magbukas sa pagdakila, pagluwalhati, pagpuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa kanyang ngalan dito tayo nagsisimula. Tayo nagbibigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man ang nagsisunod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. Hinahabilin ko sa sarili ko at kayo na nawa tayo ay matakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tamang pagkatakot, at huwag tayong pumayag na tayo abutan ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim na o nanatiling Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay, ang pinakamalalang bagay sa buhay na ito ay ang mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po, Stad. Sabi natin bilang pagpapatuloy sa ating pagtalakay sa umagang ito diyan sa inyo at sa hapon naman dito sa amin sa Pinas, na tayo ay tumatalakay pa rin walang iba sa ating aklat ng Syarh al-Asmaul Husna, o yung pagpapaliwanag natin sa magagandang pangalan at mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung saan sabi natin na ito ay pundasyon na bahagi ng ating akida o yung tiyak natin pinapaniwalaan na siya naman may kinalaman sa tauhid o kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next slide po, Stad. Nerjo. Nung nakaraang linggo po ay ating tinalakay ang patungkol sa pagiging higit na pangalang Allah. Na dahil nga, sabi natin, sa kadakilaan ng ngalang ito, ay nakakabit ito sa pinakadakilang salita. Walang iba kundi ang La ilaha illa Allah, o yung La ilaha illallah. Sabi natin na walang pag-uutos po sa Islam na sabihin ang La ilaha illa Rahman, o kaya yung sabihin o pag-uutos sa atin na La ilaha illa Rahim, o kaya yung pag-uutos na La ilaha illa Al-Ghafur. Na ayun nga, sabi natin sa aklat, ng may akda ng aklat, si Sheikh Shalih Al-Fawzan, yung La ilaha illallah wa syurutaha, na ayon sa kanya, hafidahullah, na ang kahigitan ng pagsasabi ng La ilaha illallah ay marami, no? Bima ya'li, no, sabi daw. At ang iba dito ay ang mga sumusunod. Ang iba nabanggit natin nakaraan, at ang iba banggitin natin muli, yung iba sa kanila, para manariwa at magbalik tayo sa kahigitan nito. Next slide po, Stad. Nakibasa po, Stad. أفضل الذكر لا إله إلا الله. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي. Naam. So sinabi natin sa isa sa mga binanggit ng may akda ng aklat na ang isa sa kahigitan ng La ilaha illallah na ito ay sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith na nabanggit mula kay Jabir, na kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ad-dhikr la ilaha illallah wa afdal ad-du'a alhamdulillah. Na ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mas higit na adhkar o pag-alala kay Allah, no, ay ang pagsasabi o pagsambit
ng la ilaha illallah. At ang pinakahigit daw o mas higit na dua o paghingi kay Allah ay ang pagsasabi ng alhamdulillah. Next slide po, Ustad. Pakibasa po muli. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. An Muad bin Jabal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sabi, tulad na binanggit na may akda ng aklat sa pagkakabasa ng ating buting Ustad na man akhir kalamihi la ilaha illallah. No, yung huling pananalitaan niya ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabanggit ni Muad bin Jabal na naiulat sa Sahih. Nasabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Na sino man anya ang huling pananalita na walang Diyos maliban kay Allah ay papasok sa paraiso. At dito binanggit natin yung masail o issue o tanong na ayon sa binanggit ni Imam Ahmad sa kanyang isnad na ito ay madaling sabihin kung tayo'y buhay. Pero kapag tayo ay nandun na sa bingit ng kamatayan at tinatawag natin na sakratul maut bilhaq, no, yung habdi o kirot o hirap ng paghihingalo, ito ay napakahirap sabihin. No? Dahil ang karamihan sa mga tao ay mas naaalala ang kanilang kayamanan, ang kanilang mga anak, o kanilang mga asawa, o yung kanilang mga iiwan. No? Next slide po, Ustad. Pakibasa po muli. Man mata wa huwa yaqul la ilaha illallah dakhala abwab al-jannah hatta yusal ila al-arsh. Wa an Abi Hurairah marfu'an ma qala abdin la ilaha illallah mukhlisan faqat ila fatahtu lahu abwabus sama hatta tafdi ila al-arsh ma ajtanib al-kaba'ir. Sabi ng ating buting Ustad na binanggit ng may akda na aklat sa kanyang aklat na sino man anya ang mamatay, man mata. Sino yung mamatay? No? Ba, namatay siya. Tapos nabanggit niya yung la ilaha illallah. Ay papapasukin siya sa tarangkahan ng langit hanggang marating niya ang trono o yung arsh. Sabi natin kasi sa Usul at-Talata, yung aklat ng Usul at-Talata ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na pinaliwanag din sa atin ng butihing Sheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah, na merong tatlong tanong sa libingan. No? Kapag sabi natin na pagka nasagot ito ng maayos at nabanggit natin yung la ilaha illallah bago tayo mamatay, hahablutin ng, sabi natin, ng anghel yung ating kaluluwa, di ba? At iaakyat tayo saan? Sa kalangitan. At bawat pintuan ng langit, yung pitong samawat, meron tarangkahan doon, no? At ilalagay yung ating kaluluwa sa sako. Kung ikaw ay isang baluktot, isang pasaway, isang makasalanan, walang paniniwala, no? Ilalagay ka, ibutang yung room mo doon sa sako at mag-aalingaso sa baho yung amoy ng sako na yon. Kapag kumatok yung mga anghel na nagdala sa iyo sa unang kalangitan, tatanungin ng bantay ng tarangkahan, kanino bang mabahong kaluluwa yan? Sabihin na yan ay mula kay Fulan, na anak ni Fulan, no? Subhanallah. Ngunit ko ikaw ay nabanggit mo ang la ilaha illallah bago ka malagutan ng hininga, no? At kapag ikaw ay dinala doon, subhanallah, no? Ikaw ay pagbubuksan ng mga pintuan ng tarangkahan ng langit kasi ibabalik yung ating kaluluwa kay Allah, no? Tumma ilehi turjaon, no? At kay Allah tayo magbabalik. Ibabalik, parang may reporting na mangyari doon, no? At kung ikaw ay nakabanggit nito, yung pitong mga tarangkahan ng pitong kalangitan ay pagbubuksan ka hanggang tusal ilal arsh, hanggang marating mo yung trono, no? At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapaikli, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang aking ang aking alipin, kung sino man yung ruh na nasa sako na yon, ay nagsabi nga ng tama o totoo at ibalik siya sa kanyang barzak. At pagbalik nyo doon na kayo tatanungin, no? Sabi natin, ito naman, kung ikaw ay walang pananampalataya, isang baluktot, no? Sabi natin, bulastog, no? Ikaw ay walang paniniwala, no? Sabi doon, hindi ka na ibababa. Ihagis ka na lang sa ere, pabalik doon sa iyong barzak, wa'yadbillah. Ngunit kung tayo ay nagsambit ng la ilaha illallah, pagbubuksan tayo ng pintuan ng tarangkahan ng langit hanggang marating natin ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ito. Next slide po, sir. Pakibasa po. فإن الله حرم على النار ولي مسلم عن عبادته
مرفوعا قال يا رسول الله ألا أكبر بها الناس من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار. Naam. Sabi natin buting Ustad, kanyang binanggit, sabi ng Allah subhanahu, fa inna Allah harrama 'alan nar, no? Katunayan na ipinagbawal daw ni Allah sa isang alipin ang apoy. Nabanggit to sa hadith ni Muslim, doon sa marfu'an kay Ubadah bin Samit, na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang sumaksi, man syahida an la ilaha illallah, na sino man sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay alipin at kanyang sugo, ay ipinagbawal ni Allah sa kanya ang apoy ng impyerno, no? Ito sabi natin ang mulahada o ang komento dito ng mga muhaddithun ay sino man nagsabi nito na dalisay sa kanyang puso biwajhillah, na wala siyang ninais kundi ang makita ang mukha ni Allah sa paraiso. Naam. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. من قال لا إله إلا الله خرج من نار. أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. Sallallahu tabarakallah, no? Dito binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Maaring sabihin nyo, bakit ganun? Sinabi ipagpabawal yung apoy ng impyerno sino mang nagsabi ng la ilaha illallah. Bakit sinabi dito na sino man yung magsabi ng la ilaha illallah ay palalabasin sa impyernong apoy? Dito, ang masaylo issue dito na tinalakay sa Kitabut Tauhid, ito yung mga Muslim na makasalanan, ngunit sila ay hindi sumamba sa iba maliban kay Allah. Ito yung mga tao na kakaunti, kalilun, ya'malun yung kanilang mga gawain, na kung saan sila ay parurusahan ni Allah SWT, lilinisin sila, no? Pagbabayaran nila yung kanilang kasalanan sa apoy ng impyerno. Ngunit, hindi sila mananatili doon forever, hindi magpakailanman. Sila ay palalabasin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anong dahilan? Dahil sa la ilaha illallah, no? Subhanallah. Nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar, no? Palalabasin sila. At ito yung isa sa mga bagay na tinalakay sa Kitabut Tauhid pa rin, na kahalagahan ng syafa'ah, no? O yung pamamagitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan sabi natin, natatanging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang propeta mula sa mga propeta, ang magpabalik-balik o magpababalik-balik kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ars para makiusap na ilabas ang kanyang umma sa nari jahannam, no? Sabi sa ulat ni Imam Nawawi, 4 na ulit siyang babalik-balik. Hanggang dito sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilalabas sila ng anghel. Sino man yung merong la ilaha illallah na ang kanyang kabutihan sa kanyang puso ay laki ng trigo. Alam niyo yung trigo, wheat, no? Wheat, trigo. Ganun lang yung butil na kabutihan sa puso mo. At ikaw ay kinamatayan mo ang la ilaha illallah, tinaguyod mo ang mga haligi nito, no? Ngunit kakaunti yung kabutihan mong nagawa at mas marami ang timbang ng iyong kasalanan, papapasukin ka ni Allah sa paraiso at ilalabas ka sa impyerno. Subhanallah. Sabi doon, hanggang sa ang isang Muslim, na sabi nga natin na darra, no? Doon sa suratul Zalzalah. Sabi naman kung ano yung darra na to, yung pag gumising kayo na umaga, meron kayong parang nakikitang alikabok na nalulutang-lutang doon sa hangin, di ba? Ito yung darra ayon sa kanila. Wallahu ta'ala alam. At isa si Sheikh Salah na nagbanggit patungkol dito. Ganon yung kabutihan sa puso mo at namatay ka, kinamatayan mo la ilaha illallah, palalabasin ka pa rin ni Allah sa impyerno, no? Subhanallah. Ito ang kahigitan, kahalagahan ng la ilaha illallah. At sinabi rin ng mga mufassir, nagpapaliwanag sa paksahing ito, na kung ganito nga yung kondisyon, no? Kinamatayan niya yung la ilaha illallah, lalabas siya sa impyernong apoy. Pagkatapos niyang pagdusahan, pagkatapos niyang bunuin, pagkatapos niyang mapagbayaran ang kanyang mga kasalanan, sa habag at awa ni Allah ay ilalabas siya sa impyernong apoy. At dito, diniscuss din natin last week ang kaibahan ng maghfirah at ang afu o yung afuwun, no? Yung tinanong ni Aisha radhiyallahu anha sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no?
Sabi niya, Ya Rasulullah, kung batid ko na parating na ang Laylatul Qadr, ano yung kanyang idudua? Tinuruan siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, quli, no, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afu fa'fu anni, no? Ito na kung saan sabi nga natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpapaumanhin, kaya hilingin natin na ipaumanhinan tayo. Ito yung kaibahan ng kapatawaran at ipaumanhin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi yung kapatawaran, pag hiningi natin kay Allah yung astaghfirullah, 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 oo, patatawarin tayo ni Allah, pero nakasulat pa rin sa inyong sulatan, sa sijil, yung inyong mga kasalanan. Ngunit kung kayo ay pinaumanhinan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, afuhun, no? Yung pinasulat na yon ng kiraman katibin sa aklat o sinulat ng mga kiraman, ipabubura yun ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? At yun ay mawawala. No? Subhanallah. Nawaibilang tayo ni Allah sa mga taong ito. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. Man syahida an la ilaha illallah ghafara Allahu lahu walau kanat dunubihi mathal ad-dunya. Walil Tirmidhi wa Hasan an Anas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nalipot na wala. Sanalipot na wala. May tumawag kasi. وللترمذي وحسن عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال له تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. Sabi ng Propeta Muhammad SAW dito, no? Ito ay nabanggit din sa aklat ng La ilaha illallah wa syurutaha, Sheikh Saleh Fawzan, tulad ng binasa ng ating butihing ustad na sino man anya yung sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah ay patatawarin ka ni Allah kahit ang iyong kasalanan ay sing laki ng mundo. No? Subhanallah. Ito ay nabanggit sa hadith ni Tirmidhi wa Hasan al-Albani na narinig na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay naitala sa hadith al-Qudsi. Ito yung salita ni Allah na wala sa Quran at ang nagdarit nito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hadith al-Qudsi. Sasabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Ibn Adam, o mga anak ni Adan, sabihin tayo, no? Kung tayo man daw ay magtungo sa araw na iyon, sa araw ng paghukom, na meron tayong bit-bit na kasalanan na sinlaki ng mundo, no? At tayo ay hindi nagtambal sa pagsamba sa Kanya, ay tatapatan ni Allah ng kapatawaran na sinlaki din ng mundo, ang kasalanan na sinlaki ng mundo. Subhanallah. Ito ay bagay na pagpapakita ng kahigitan pa rin ng la ilaha illallah na ito kung atin ay kamatayan. Ayon nga sa komentaryo ng Aklat ng Kitab Tauhid. Next slide po, Ustad. Basa po. أسعد الناس يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. قال رسول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Yeah. Sabi natin, no, ay sa binasa natin yung Ustad na pinakamasayang tao. Sabi natin ayon nga sa pag-aaral ng aklat, no, ni Sheikh Omar Al-Asghar patungkol sa mga tanda o alamato saa ng araw ng paghukom, ang lahat ng tao pi yawm idin, no? Yawm idin, sa araw na iyon ay malungkot, nakasimangot, no? Sabi natin, mga nanghihilakbot. Ibig sabihin, dying sila sa fear. Bakit? Meron pang binanggit ang Propeta Muhammad, may tao doon na nakatayo sa araw ng paghuhukom, na kinakain niya yung kamay niya, halos maubos na yung kamay niya sa kangangat-ngat niya, no? Halos aabot na sa siko, dahil sa takot. At piniliwanag ito ng ating butihin, Sheikh Omar Al-Asghar, rahimahullah, nang dahil sa inalantad na o pinakita na ni Allah ang nari Jahannam sa mga tao. Kaya sobra yung takot nila. Pero dito sa hadith na to, sinabi ng Propeta Muhammad SAW, al-asad an-nas. Ibig sabihin, meron palang masaya sa panahon na yon. Sabi natin, naam. Dahil sabi ng Propeta Muhammad SAW, asad an-nas fi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah. Ang pinakamasaya sa araw na iyon, na kung saan ang mga tao nanghihitakot, no? Nanghihilakbot, no? Nanginginig sa takot dahil sa nari Jahannam. Pero yung iba, masaya. Bakit? Dahil sa
La ilaha illallah. Kaya nawa, inshallah, sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamuntuna illa wa antum muslimun. Huwag kayong papayag, maliban na kamatayan natin, ang reliyon ito, ang la ilaha illallah. At ito, sabi natin, ay mangyayari sa hinaharap sa araw ng paghukom. Pagkatapos hukuman ni Allah ang mga tao. No? Iba sa kanila, sabi natin, parurusahan. Ang iba naman sa kanila ay gagantipalaan. Sinabi sa ulat na may mga grupo ng mga tao na ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila doon ay masasaya. Mashallah, no? Ito ay bunga ng la ilaha illallah. Kaya nawa ay ibilang tayo ni Allah sa mga grupong magiging masaya, inshallah, sa araw ng paghuhukom. Allahumma amin. Next slide po, Ustad. Ibasa po, Ustad. لا إله إلا الله هي الرسالة التي أبلغها الرسول إلى أمامه كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Sabi natin, binanggit ng buto yung Ustad na hindi sa aklat, may akda ng aklat na ang la ilaha illallah, ito ang mensaheng ipinahatid ng mga sugo sa kanilang mga nasyon. Kaya sabi natin, ito ang ating sagot sa mga taong nagtatanong sa atin, no? Bakit natin inaangkin na tayo ang tunay na reliyon? Bakit natin inaangkin na nasa atin ang kaligtasan? Bakit? Dahil ito ang reliyon na pinangaral ng mga propeta mula noon hanggang sa huli-huli ang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waddalilu kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablik min rasulan illa nuhiya ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sabihin niya Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi kami nagpadala mula noon hanggang sa iyo o Muhammad, no? Maliban na ipahayag nila sa kanilang mga tao, sa kanilang nasyon na walang Diyos maliban sa akin o maliban kay Allah at sambahin niyo siya. Subhanallah, no? Kaya ito ang binanggit ni Imam Al-Qurtubi sa atin, no? Nang banggitin ng kataas-taasan ang aya na ito. Sabi niya na kung tayo ay magbabalik tanaw, no, sa kanila, sa mga naunang nasyon, ay dito natin matututunan na ang katibayan patungkol sa issue na nilinaw sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang relihiyon maliban sa Islam, na walang ibang mensahe ang la ilaha illallah, na walang ibang sinabi natin na itinuro, iniwan ang mga propeta maliban sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Sabi natin, kaya ito'y malinaw na katibayan na hindi pa iba-iba ang relihiyon na pinagkaloob ni Allah sa mga tao. Tulad ng inaakala ng mga tao sa labas ng Islam. Na umano, inaakala nila nung panahon daw ni Musa a.s. ay Judaismo daw ang relihiyon. At nang dumating daw si Propeta Jesus ay Kristyanismo naman. At nang dumating daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Islam na. Tandaan natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinugo bilang kakompletuhan ng reliyong Islam. Ang kanyang sabihin, kalallahu ta'ala, al-yawm akmaltu lakum dinakum, no? Kinumpleto lang ni Allah ang reliyon sa pagpapadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang reliyon para kay Allah ay Islam. Next slide po, sir. Pakibasa po. قول لا إله إلا الله ولو مع قليل من العمل يؤدي إلى المغفرة ودخول الجنة. قوله أدخلوه له الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية أدخلوا له الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية. Subhanallah. No? Dito binanggit ng ating buting ustad, no, na yung pagsambit ng la ilaha illallah na kahit ang isa, no, kaya sabi natin kung sino yung tatamad-tamad yung gumawa ng ibada, no, subhanallah, sabi natin ang gawain niya kahit kakaunti pero ito'y pinagbuti niya, no, ay magiging dahilan ito para magdala sa kanya na siya ay yu'di ila maghfirah. Ito'y magdadala sa kanya para sa kapatawaran, para siya'y patawarin ni Allah. At ang kapatawaran ni Allah ang siyang magdadala sa iyo papasok sa paraiso. Subhanallah. Kaya sabi ng hadith ng Propeta Muhammad SAW, papapasukin sila. Sino? Yung mga Muslim na yun. No? Nakakaunti yung kanilang kabutihan.
No? Magaan ang kanilang timbangan. Pero papapasukin pa rin sila ni Allah sa paraiso dahil sa la ilaha illallah. Again, ang kondisyon nito na ito'y naunawaan, itinaguyod ang kondisyon nito at kinamatayan ang la ilaha illallah. Next slide po, Ustad. Yan. Sabi natin, di ba, wahina ala masail, no? Na dito ay merong issue, no? Bihadihil mawdu, no? O sual. Sabi ng mga tao ayon kay Sheikh, no? Wa kullu man qala la ilaha illallah yadkhulul jannah mubasharatan, no? Tinanong ating butihin Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Sabi niya, lahat ba na nagsasabi ng la ilaha illallah ay pasok dire-diretso sa paraiso? No, meron tayong nabanggit na, no? Ilalabas sa impyerno, no? Pagbabawal ang apoy. Sabi, pasok ba sila lahat sa paraiso? So sabi dito, sabi ng ating butihin Sheikh, ang mas mainam daw na sabihin dito, wal aslan maqila fil ma'aniha, maqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Pinakamainam daw sabihin dito, isagot dito, ay kung ano yung sinabi ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, na sa salaysay doon na ito ay para sa sino mang nagsabi. No? Sabihin, hindi natin itatanggi ito. Na sino man na magsabi ng la ilaha illallah, pasok sa paraiso. Sino man magsabi ng la ilaha illallah, ay pagbabawal sa kanyang apoy ng impyerno. Sino man na magsabi ng la ilaha illallah, ay ilalabas sa impyerno at papapasukin sa paraiso. Sino man magsabi ng la ilaha illallah, kahit kakatiting ang kanyang gawain sa kanyang puso, ay ilalabas siya ng impyerno at papapasukin sa paraiso. Lahat ng ito ay hindi natin itatanggi. At ayon kay Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, no, ang salaysay na ito ay para sa sino mang nagsabi nito at namatay siya dito. No? Kasi sabi natin, maaring ngayong Muslim, dahil yun ang sinabi ni Allah Surah Al-Baqarah, Muslim siya sa umaga, kafir siya sa gabi. O kafir siya sa umaga, Muslim siya sa gabi. At sabi ng Rasul SAW, isang dangkal lang, pasok na siya sa paraiso dahil gumawa siya ng syak at kupor, nilaglag siya ni Allah sa impyerno. Sabi naman ng Propeta Muhammad, meron namang tao na isang dangkal na lang, laglag na siya sa impyerno. Dahil siya ay nagtauba, pinapasok siya ni Allah sa paraiso. Kaya ito ang sagot natin doon sa sister na nakaraan, di ba? Kahit sabihin mo meron nag-backslide at ikaw Muslim kang matino ngayon na patuwid, no? Andun pa rin tayo sa marathon. We are still running. Hindi pa tayo nakakarating sa finish line. At ito ang binanggit ni Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah patungkol sa masailo issue na ito. Lahat ba na nagsabi, pasok, diretso sa paraiso? Sasabihin natin na ito ay kung kanyang kamatayan. No? Kung kanyang kamatayan. Dahil yun ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Huwag kayong mamatay maliban na kayong mga Muslim. No? Kinamatayan ang la ilaha illallah. Naam. Sabi natin, hindi po kabilang dito sa mga binanggit na to ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, yung mga nagsasabi lamang sa kanilang dila, no, lip service, la ilaha illallah. Kasi dahil nagtatrabaho sa Muslim country, gustong magkaroon ng pwesto o tumaas ng sweldo, at hindi rin kabilang dito yung mga sinasabi natin na nagsasabi lamang sa kanilang dila ng la ilaha illallah, pero yung pala gusto lang mag-asawa ng Muslim o gusto mag-asawa ng Arabo. No? At hindi rin kabilang dito ang mga nagsasabi sa kanilang dila ng la ilaha illallah dahil gusto lang makapasok sa Makkah. No? Dahil mag-uumbra, mag-ahad yung amo, gustong sumama, ay la ilaha illallah din sila para pasok sila ng Makkah. Subhanallah. Hindi po kasali din dito yung mga taong nagsasabi na Muslim sila ngunit o Muslim sila subalit o kaya nagsasabi na gusto nilang bumait pero di nila magawa. Maliban na sila ay magsabi lamang sa kanilang dila ng la ilaha illallah at ito ay totoo, ito ay dalisay, ito ay sincero at ito ay tapat sa kanilang puso. Kumilos sila ayon dito sa mga kondisyon at hinihiling nito ng la ilaha illallah at kinamatayan mo ito, naam. Ayon kay Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, naam. Oo, ikaw ay patatawarin ni Allah at papapasukin sa paraiso. Next slide po, Ustaz. Pakibasa po. قول لا إله إلا الله أثقل في ميزان من دنيا وما فيها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. Yaquluna hada. So sabi doon sa binasa ng ating ustad, no, na binanggit sa aklat sa Al-Fawzan, no, nung qul la ilaha illallah atqal, ibig sabihin ito'y mas mabigat o mabigat sa timbangan kumpara sa mundo at kung ano man yun nandito, no? Yung pagsasabi ng la ilaha illallah.
Kasi ito ay bagay na nagpapaliwanag sa atin. Kasi alam natin, sabi natin, maraming mga tao ang nalasing, no? Na humaling, no? Subhanallah. At nawala na. Sabi natin, sila ay mga lutang na dahil sa dunya. Hindi na maubos yung gusto ko, no? Etong plano ko, etong plano ko, etong plano. Hindi na maubos, no? At dito, na kung saan pinaliwanag sa atin ang hadith na ito mula sa Kitab at-Tauhid na ang pagsasabi ng la ilaha illallah ay mas higit pa sa mundo at kung ano man yung nandito. Sa isang hadith ni Abi Sa'id al-Khudri, alam natin na si Musa alayhis salam, ayon nga sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung isa sa mga propeta na binanggit sa hadith na isa rin sa mga, sabihin natin, na nagpupumilit o makulit, no, na propeta. Sabi doon, si Saddam Musa alayhis salam, gusto niya kasi, actually natural naman to sa mga propeta, humihiling sila na shay'un khassa ilayhim, no? Na yung bagay na gagawin ni Allah na espesyal lamang sa kanila. So sabi natin, ginawang espesyal kay Musa alayhis salam paghahati ng dagat, no? Yung Bahrun Ahmar, yung Red Sea, na walang ibang propeta ang naghati nito, no? Sa kapahintulutan ni Allah maliban kay Musa, nang pag-utusan siya ni Allah na hatawin ng baston ang dagat ng pula at ito'y nahati. Ngayon gusto pang humiling ni Musa kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa hadith na ito nabanggit kay Abi Sa'id al-Khudri, mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ni Musa, Ya Rab, alimni shay'a, no? Ya Allah, turuan mo ako ng bagay na adkuruka, na aalahanin kita at tatawagin kita dito. Sabi, special sa kanya ang gusto niya, no? Na gusto niya na walang ibang propeta meron nun, akin lang, ha? No? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, Qul ya Musa, qul la ilaha illallah. So sinabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa, ay sa hadith al-Qudsi, sabi ni Allah sa kanya, O Moises, sabihin mo la ilaha illallah. So ano ang sagot, ang jawab ni Musa alayhis salam dito? Ya Rab, qul ibaduka yaquluna hada. Sabi ni Musa, Ya Allah, ang lahat ng alipin mo, sinasabi ito, ibig sabihin, normal yung pagsasabi ng la ilaha illallah, no? Lahat naman ng tao sinasabi yan, eh, no? Sabi nga natin, ito'y mahirap. Kung buhay ka, naam, pero kung mamamatay ka na, mahirap. So sabi nga ni Musa, Allah, lahat naman ng tao sinasabi yan, bigyan mo ko ng espesyal lang para sa akin. Ano ang sagot ni Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, Ya Musa, law an as-samawati was-sab'a, no? Wal ard. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang 7 kalangitan at ganun din ang kalupaan, tulad din yung dunya, no? Subhanallah. Ibutang siya, ilagay siya sa timbangan, at ang kabila namang timbangan ay ilagay o ibutang ang la ilaha illallah, no? Subhanallah. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na atkal, no? Mas mabigat pa rin. Mas mabigat pa rin. Ang alin? Ang la ilaha illallah. Ibig sabihin, mapapangibabawan niya yung mundo. Na isa sa mga bagay na pinauunawa sa atin kung ganong kabigat, kung ganong kahalaga ang la ilaha illallah, na ito'y mas mabigat pa, no? Atkal min dunya wa ma fiha, at anumang nandito. Ito'y bagay na pagpupukaw sa atin ayon sa mga scholars ng Islam, na wag nating masyadong mahalin ang dunya, no? Ang sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya al-mata, no? Ang mundo panandalian, wa khairul mata, no? Ang pinakamainam na panandalian dito, wa nisa'us salih, no? Subhanallah. Ang kababaihang matuwid, no? Naway ibilang kayo ni Allah o gawin kayo ni Allah na kayo mga matutuwid, no? Para kayo ay mapabilang doon sa khairul mata na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po, Ustad. Okay, basa po. Wala na. Wala pa. Okay. So sabi natin na, sabi ng butihing may akda ng akhlaq, inna qawlu la ilaha illallah khalisan min al-ghalb wa sababa dakhul al-jannah walau qatarat dunubuhu wa taqulat mizan. Sabi ng may akda ng akhlaq sa Salaf Fawzan na yung pagsasabi daw ng la ilaha illallah, nataos ka sa iyong puso, magiging dahilan to para ikaw ay makapasok ng paraiso kahit na ang iyong mga kasalanan ay mas madami pa at mas mabigat sa timbangan. Sa ibang ulat, nasing dami ng bula ng dagat, no? Sino bang pwedeng magbilang dito ng bula ng dagat? Subhanallah, no? Baka na fil marfu'an, sabi nga doon sa isang hadith na marfu' ni Tirmidhi, no? Yusabi rajul min ummati ala ruqusi wal khalaiq yawm al qiyamah wa yanshiru lahu at-tis'una sijlan wa kullu sijlan
منها مدد البصيرة ثم يقال أن تنقر هذا يا عبادي فيقول لا يا رب فقيل لك قدر أو حسنة وفيها الرجل يقولون لا يا رب فقيل بلى إن لك عندنا الحسنات وإنه لا تظلم هذه اليوم. Sinabi sa hadith na yun na tatawagin daw yung isang lalaki, sabi ng Propeta Muhammad SAW, mula sa kanyang nasyon, ibig sabihin sa ating umma, no? Tatawagin ng isang lalaki sa araw ng muling pagkabuhay. Ito yung tinatawag natin na najwa. Yun yung pag-uusap o kakausapin tayo ni Allah na hindi tayo ipapahiya. Sabi nga natin, imagine yun sa araw ng paghuhukom, ang mga tao doon ng panahon ni Adam alayhis salam at ang mga taong mabubuhay pa, tatayo sabay-sabay na mag-uli. No, sabi natin may mga tao doon na ipapahiya si Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa yung mga grupo ng mga marites, meron silang bandila doon. Ang mga chismosa, subhanallah, no? O kaya yung mga nagnegosyo sila ng riba. Tama sila doon sa grupo na yon. Pero ang isang Muslim, no, na kinamatayan at sineryoso yung pagsasabi ng la ilaha illa sa kanyang puso, tatawagin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang harapan, palalapitin at tatanungin. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipag-uutos sa mga anghel, mga kirabang katibin na ito, na ilatag yung aklat ng kanilang sinulatan. At sabi sa ulat na yung kanyang aklat ng kabutihan, nung inilatag, maiksi lang, kakaunti. No? Subhanallah. Nung inutos na ilatag yung kanyang aklat na sinulatan ng kasamaan, kabalbalan, kabuktutan, kalasuan, nang ilatag yun, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umabot yung kung saan nilulubugan yung araw. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa alipin na ito, sabi niya, meron ka bang itatanggi sa mga kabalbalan na ginawa mo na ito? Subhanallah. Sabi ng alipin na ito, wala po ya Allah. Sabi sa ibang ulat, meron ka bang paraan para pagbayaran itong mga kasalanan, kabalbalan, kalaswaan na ginawa mo na ito? Sabi na alipin na ito, sabi nga sa ibang ulat, tutungo na lang tong alipin na ito. Wala siyang maisagot. Sabi niya, wala po ya Allah. Wala akong kabutihang ginawa. At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bala, pagkus meron. So sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag-uutos sa anghel na kunin yung kanyang ID, pitaka, no? Sabi diyan sa Middle East, parang ikama, no? Kunin yung pitaka, pag-uutos. Sasabihin ng alipin na ito, ya Allah, ano ba naman yung pitaka na yan kumpara dito sa kahaba-haba na sinulatan na puro kabalbalang, kasalanan, kalaswaan ng kanyang pinaggagawa sa haba ng binuhay niya sa mundo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagpakuha nung pitaka na yon o yung kanyang ID, ang nakalagay doon ay La ilaha illallah. Ito ay katumbas sa sinabi kay Musa alayhis salam na mas maibigat pa ito sa mundo. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung salubungin mo si Allah na meron kang kasalanan na sing laki ng mundo, ay sasalubungin ka ni Allah sa araw na iyon ng kapatawaran na sing laki rin ng mundo. Subhanallah. No? Next slide po, Ustad. Sabi nga ni Ibn Qayyim, rahimahullah, na ang mga gawain maaaring pare-pareho. Halimbawa, sabi natin, nag-hajj, di ba? Pag nag-hajj, lahat ng mga tao naka-izar warada, yung dalawang puting tela, sinusuot. Hindi mo makita kung sino man ang mas takil o yung mabigat yung kanyang ginagawa o sino man yung mas gumagawa sa kanila ng mga fadail na gawain. Kasi bakit? Hindi natin tanaw ang puso. Kaya sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, ito ay kung saan nararapat sa mga Muslim, no? Sa mga Muslim, na kung saan gumawa man sila ng katiting nang sila'y nabubuhay sa mundo. Gumawa ka ng bagay, kabutihan ng katiting, at ito'y ginawa mong ikhlas para kay Allah. At hindi ka naghangat ng bagay na para purihin ka ng tao, para makita ng tao, ginawa niya to kasi, o kaya ginawa niya to kasi, no? Ginawa mo yan para kay Allah. Ang bagay na ito ay nararapat sa iyo, sa kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa paksang ito, dapat din natin malinawan na sa puso't isipan ng isang tao na kung tinutukoy itong pangyayari na ito, ayon kay Ibn Qayyim, no? Sabi na marami siya maaring nagawang kasalanan. O kaya sabihin natin na sangkadamakmak yung kanyang kasalanan, pero hindi ka gumawa ng shirk, wala kang sinamba maliban kay Allah, no? Ang sinamba mo lamang si Allah subhanahu wa ta'ala habang ikay nabubuhay at kinamatayan mo itong tauhid na ito, ay nararapat sa iyo ang mga bagay na naiulat mula sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Next slide po, sir. Ganun din sabi natin, ang salaysay na binanggit patungkol doon sa alipin na tinawag
na hindi niya kayang tubusin yung kanyang mga mabigat, maraming kasalanan. Ayon sa nagpapaliwanag, ito'y tumutukoy sa sino mang kung saan bubunutan ka na ng kaluluwa, naway kahabagan tayo ni Allah, no? At siya ay sumaksi sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi doon, kapag yung kanyang kaluluwa ay kinuha na ni Malakal Maut, anghel ng kamatayan, at inaakyat na sa langit, pagbubuksan siya ng mga anghel na bantay ng tarangkahan, sabi nga doon na hanggang marating niya ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala, at mismong si Allah tabaraka wa ta'ala, mismong si Allah subhanahu wa ta'ala ang titistigo sa iyo. Kahit ang gawa ay may kakakatiting, kaunti, ngunit ito'y ginawa mo para kay Allah, na walang nakakita, walang nakasaksi sa iyong ginawa, si Allah mismo ang magsasabi sa mga anghel na may bitbit sa iyo, paakyat ng langit, sasabihin, tunay na nagsasabi ng totoo ang aking alipin at ibalik siya sa kanyang libingan. Subhanallah. Ito yung mga bagay na inaasahan natin, insyaAllah, subhanahu wa ta'ala, sa mga bagay na ipagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin sa sino mang nagsabi, sinabuhay, kinamatayan, ang la ilaha illallah. Next slide po, Ustad. Sa ating kasunod na slides na ito ay papasok tayo sa paksain ng Ar-Rahmanu Rahim. Tayo ay lumabas, nag-exit na tayo sa pangalang Allah na siyang pinakadakila at ang mga bagay na nakadugtong sa kadakilaan ng ngalang Allah. Tayo ngayon ay biid nila ay papasok sa usapin ng patungkol sa isa sa mga pangalang magaganda at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na tinawag niya sa kanyang sarili bilang Ar-Rahmanur Rahim o Ar-Rahman Ar-Rahim. Wakala, Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, Ar-Rahmanur Rahim, Isman, Dalan, ala innahu ta'ala Dur-Rahmahu Wasi'. Sabi ni Shaykh Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang aklat na Aqidatul Wasitiyah, sinabi na ang Ar-Rahman, Ar-Rahim, ito anya ay dalawang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapahiwatig lamang na siya, si Allah ang kataas-taasan, ay malawak, no? O kaya sabihin natin, napakalawak yung kanyang awa at sakop o saklaw ng kanyang awa ang lahat-lahat ng bagay. Kulli shay. No, sabi doon, wasaat kulli shay. Lahat inaabot, nasa sakop ng kanyang awa. Wa qawluhu, biqawlin akhir, qala Allah Ta'ala, Ar-Rahmanur Rahim, wasifa nafsihi ta'ala, no, ma'adal ar-Rabbul Alamin. Sabi pa ni Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, na ang Ar-Rahmanur Rahim ay pangalan na itinawag ni Allah sa kanyang sarili, na pinangalan niya ito sa kanyang sarili pagkatapos niyang tawagin ang kanyang sarili bilang Rabbul Alamin. No? Ayan kay Shaykh Islam Taymiyyah na tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili bilang Ar-Rahmanur Rahim after niyang i-address ang kanyang sarili bilang Rabbul Alamin. Next slide po, Ustad. At sinabi pa, wa idha qala Ar-Rahmanur Rahim kala atna alayhi al-abdi patuman kala hadili wallahu ma baghiya. Sabi pa sa tafsir Ibn Kathir rahimahullah na ang Ar-Rahmanur Rahim, no? O yung pagsasabi ng Ar-Rahmanur Rahim, kapag binanggit daw ng isang alipin, lalo kung tayo nasa sala, no? Ito ay nasa tafsir ng Suratul Fatiha. Kapag sinabi daw ng alipin, pag sinabi ng Muslim, no, Ar-Rahmanur Rahim, nagwiwika daw si Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa tafsir, na tayo'y pinagmamalaki ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mala, sa mga anghel na napakadakila, na napakarami ng bilang, at tayo pinagmamalaki ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sinasabi na yung aking aliping ito, si Pulan, no? Kaya sabihin natin, ang aking alipin na si Adnan, ay pinuri ako sa pagsasabi ng Ar-Rahmanur Rahim, no? Pagkatapos sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos niyong banggitin, sambitin ang Ar-Rahmanur Rahim, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, sa malaking grupo bilang ng mga anghel, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinasasaksihan sa kanila na ito ay sa pagitan ko at pagitan ng aking alipin, anuman yung kanyang hinihiling. Subhanallah, no? Kaya tingnan yung kahigitan ng Ar-Rahmanur Rahim. Every time, parati ang pag sinasabi niya, Ar-Rahmanur Rahim, si Allah subhanahu wa ta'ala nagyayabang sa kanyang mga anghel. No? Sasabihin niya, ito si Sarah, ito si Iman, o alam ba sabihin, ito si Ilham, no? Pinuri ako. At sinasabi niya sa mga anghel, ito ay bagay na sa pagitan ko at pagitan nila kung ano man yung nais nilang hilingin. Kaya sa bagay na ito, subhanallah, no? Kapag tayo nagsasala,
nagbabasa tayo ng Surat Al-Fatiha. Kung ano man yung ninanais nyo sa inyong puso, yung iniibig ng inyong puso ay hilingin nyo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay bagay na pagmamalaki ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang anghel, sa malaking bilang ng mga anghel sa kalangitan, na anya pinupuri natin siya at ito ay sa pagitan niya at pagitan natin ng ating mga hiling. No? Subhanallah. Now, next slide po, Ustad. As sinabi, Ar-Rahman, no? Bahwa دل الرحمة واسعة لأن فعلا في اللغة العربية تعدل أو تدل على سعة وأمثالة. No? Sabi doon na ang word na daw o salitang Ar-Rahman, no? O kaya yung Rahman, no? Ar-Rahman, kasi ang katangian ng Ar-Rahman ay Rahman. Sabi doon na kung saan ayon kasi sinabi ni Taymiyyah rahimahullah na ang Ar-Rahman siya yung pinagmumulan, siya yung source ng Rahma. Parang sabi natin gripo, pag nagbukas ka ng gripo, siya yung pinaka-source ng tubig. Pero hindi pala. Yung pala, MWSS. Kaya sa amin dito ay tinatawag natin na water district. No? So yung pala yung pinagmumulan. Yung salitang Ar-Rahman, siya yung source o pinagmumulan ng awa. No? Dahil nga sa wikang Arabe, sinasabi ito, na ito'y nagpapaliwanag o nagpapahiwatig ng kapasidad, ng kakayahan na siya'y magbigay o kaya maglatag o magpahayag ng awa. Pag sinabi natin Ar-Rahman, tiyakin niyo sa sarili niyo, no? Para mas kilalanin niyo, mas makilala niyo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Nang sabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, no? Ano ang dapat mamutawi sa ating utak, no? Na dapat malinaw sa ating puso, na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang may kakayahan, may kapasidad na magbigay, no, na maglatag sa atin ng awa. No? Kaya unawain niyo to para mas kilala niyo o mas makilala niyo ang inyong Panginoon. Ayon ang kasaksihan ni Taymiyyah, ang Ar-Rahman ay punong-puno ng awa. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, no? Next slide. Tad. Yan. Pinaliwanag pa ng ibang mufassirun para anya na maunawaan natin, no? Ay sa mga ibang nagpapalayo na ang rahma, yung awa ni Allah, nagbubunga ng iba't ibang bagay o nagreresulta ng iba't ibang mabubuting resulta. Kanilang binigay na halimbawa para madali daw maunawaan, kasi ito yung sinabi ni Sheikh Shalih Al-Utsaimin, na para maunawaan ang paksain, pinapaliwanag doon ng dalawang kaparaanan, sa Lughawi at saka sa Shar'an. At tumupasir naman to, nagsabi na para mas madaling maunawaan, no, nagbigay siya ng halimbawa. Sabi niya, halimbawa, para madaling maunawaan daw ang paksain ng Rahma, Ar-Rahman, no, ay binigay niyang halimbawa yung arena, halimbawa, no. Sabi niya na sa arena, ito'y nagreresulta ng maraming masasarap na kakanin, no. Kanilang sinabi, halimbawa, ang pandesal ay mula sa arena. Ang cake ay mula sa harina. Ang puto ay mula sa harina. Ang palitaw ay mula sa harina. Ang bibingka ay mula sa harina. Ang produkto ng Goldilocks ay mula sa harina. Ang Red Ribbon ay nagmula sa harina, no? O yung produkto nila. Kaya sabi natin, ang harina at iba pang masasarap na gawa ng panadero mula sa panaderya, lahat nito ang pinagmulan, ang source nito ay harina. No? Kaya nakita nyo ang nice paliwanag, yung Rahma, Ar-Rahman, no? Na kung saan ang pinagkakaloob nito. Ang resulta nito, yung Rahma, ang Rahma ay nagre-resulta ng maraming bagay at maraming mabubuting bagay na dapat nyong tandaan. Next slide po, Star. At ganoon din, umano ayon sa mga mufassirun na ang Rahma, no? O yung Ar-Rahman. Yung Rahman ni Allah ay nagre-resulta din ng maraming mabubuting bagay tulad halimbawa, nagbigay sila ng halimbawa, una, no? Al-ammat kullu hayy, no? Na kung saan sinasaklaw nito ang lahat-lahat ng may buhay. Binigay lang halimbawa ni Ibn Kathir, no? Sakop ng Rahman ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung Rahman, no, yung Ar-Rahman, yung Rahman ni Allah, sakop nito yung lahat ng may buhay. Nagbigay siya halimbawa, maging ang engkanto, ang tao, ang hayop sa himpapawid, ang hayop sa ilalim ng karagatan, ang mga hayop sa ibabaw ng lupa, ang mga hayop sa ilalim ng kalupaan, at pinasulat din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga mabubuti at mga masasama
sa mga sumusunod, sa mga hindi sumusunod, sa mga tumatalima at pasaway, pinasulat din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila lahat-lahat ang kanyang rahman. At ang kanyang awa, ayon nga kay Ibn Kathir rahimahullah, ito ay umaabot din sa mga walang pananampalataya. No? Naniniwala, di naniniwala, inaabot ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. No? Next slide po, Ustad. At isa sa binigay ng ating butihing Sheikh, rahimahullah, yung sikat ng araw. Na ayon sa kanya, rahimahullah, na ang sikat ng araw bilang awa ni Allah, ang Muslim at di Muslim ay tinatamaan ng araw. Ganon din po ang hangin. Bilang awa ni Allah, ang Muslim at di Muslim ay humihinga ng hangin. Ganon din po ang tubig. No? Bilang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ulan, hindi lamang tumatama sa mga Muslim. Muslim, di Muslim, tinatamaan ng ulan. Maliban lang sumilong kayo sa bubong. No? Muslim, di Muslim, tinatamaan ng ulan o ng tubig. Ganon din, Muslim, di Muslim, nakikinabang sa malinis sa pag-inom ng tubig. Ganon din po ang lupa, ayon sa kanila. Rahimahullah. Na ang lupa, bilang awa ni Allah, lahat tayo umaapak sa lupa. Matuwid, di matuwid, Muslim, di Muslim, no? Subhanallah. At ayon sa kanila, na dahil sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala pong dumadating na billing ng resibo sa inyong cellphone, magte-text, o kaya email, o kaya kumakatok sa bahay nyo, knock-knock, ayo, no? Walang kumakatok. Para sabihin sa inyo, magbayad kayo ng hanging hininga nyo, magbayad kayo ng init ng araw na tumama sa mga balat nyo, magbayad kayo ng renta ng apak nyo sa lupa, wala. Kasi bakit? Ito ay kabahagi ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huminga kayo, umabot sa inyong baga, subhanallah. At nakinabang din ang puso dahil kailangan ng puso, ng oxygen para mapump yung blood, no? Subhanallah. Umapa kayo sa lupa, naglakad kayo sa ibabaw ng lupa, no? Sa awa ni Allah, hindi kayo nilunod ng lupa, hindi kayo nalubog sa lupa, no? Pero subhanallah, sa awa ni Allah subhanahu, ang lahat-lahat ng ito na binanggit ang mufassirun ay nakikinabang tayo na walang bayad. Dahil ito ay kabahagi ng kanyang awa, rahma, ar-Rahman. Next slide po, sir. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, qul liman fis samawati wal ard, qul lillah, kataba ala nafsi ar-rahma. Sabi ni Allah ang katastasan, sabihin o Muhammad, sino man o anuman ang nasa mga kalangitan at kalupaan, sabihin, si Allah ay nagpasulat sa kanyang sarili ng awa. Kabanata Al-An'am, no? Sabi ng tafsir, no? At-Tabari, di khabar subhanahu wa ta'ala annahu al-malik as-samawati wal ard wa min fihin wa annahu qad kataba ala nafsihi ar-rahma kama tabata fi sahih, no? Sabi ni Imam At-Tabari rahimahullah sa kanyang tafsir, sa aya na ito na binanggit, ito'y pagbabalita sa atin ni Allah ang kataas-taasan, ang walang kapintasan, na siya ang nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan at aluman ang naririto. Siya yung nagtakda sa kanyang sarili, nagpasulat sa kanyang sarili ng awa, no? Dahil sa kanyang kabanal-banalang, kataas-taasan, no? At ito, alam natin, ay pinagtibay din sa mga hadith na nabanggit. Next slide po, Ustad. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lamma khalaqa al-khaliq khataba kitabin indahu al-fawq al-arsh, innahu rahmati taghlibul ghadibah, o kamakan. Sabi ni Abi Hurairah, kalugdanawa siya ni Allah, nang likhain ni Allah ang sangkalikaan, ay pinasulat niya sa panulat na kasama niya sa taas ng kanyang trono, ang aking awa ay nadaig o natalo ang aking galit. No? At ayon sa mga scholar ng Islam, ang isa sa mga halimbawa na nangingibabaw, ang tanda na nangingibabaw ang awa ni Allah sa kanyang puot o galit, na ito'y nararamdaman natin dito sa mundo at sa huling araw o kabilang buhay. Sino ba sa inyo na nag-isip ng masama o gumawa ng masama, na nag-isip pa lang kayo o gumawa kayo ng masama, ay nalaglagang kayo ng asteroid galing ng langit? Wala, di ba? Ito ayon sa mufassirun, bahagi ng kanyang rahma. Next slide po, Ustad. Yan. Sabi ng may akda ng aklat na ang rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala
ay nararamdaman sa dalawang kaparaanan. Una raw, ito'y mararamdaman ng kanyang nilikha dito sa mundong ibabaw. At pangalawa, doon sa kabila. Sa mundong ibabaw, ating mararamdaman na sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kataba ala nafsi rahma, no? Na kung saan nagpasulat daw si Allah, ayon nga sa tafsir ni Imam Sa'di, na si Allah ay nagpasulat sa kanyang sarili ng awa. No? At sa ibang ulat nga, ito'y napapangibabawan nito ang kanyang galit o puot. Nakahulugan na ang lahat ng nasa kalawakan, mga araw, mga bituin, mga planeta na kanyang pag-aari, na kung saan nasa ilalim ng kanyang pamamahala, si Allah ay nagpasulat at nagtakda na mula sa kanya ng awa. At kabilang dito yung kanyang kabutihan o kabaitan, ayon kay Imam Sa'di, na silang mga kanyang nilikha, kasama tayo, no? Engkanto, tao, anghel, no, hayop, lahat tayo ay biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ginantimpalaan bunga o dahil ng kanyang awa. Next slide po, Ustad. Batay nga sa salasay hadith, وعن أبي عثمان عن سلمان قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ذكر لما خلق السمع ومن خلق السماء والأرض خلق 100 رحمة وكل رحمة ملء ما بين السماء والأرض فعنده 99 رحمة فقسم رحمة بين الخلائق. Sabi ng hadith na ito, ayon na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na binanggit ni Allah ang katasaasan pagkatapos niya daw likhain ang kalangitan at kalupaan. Lumikha siya ng 100 awa na pupuno ng kanyang awa ang lahat ng espasyo sa pagitan ng langit at lupa. At sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumikha si Allah ng 100 awa, ang 99 na awa pinanatili niya sa kanyang sarili. At ikinalat niya ang isang bahagi ng awa na ito mula doon sa 100 sa kanyang lahat-lahat ng nilikha. No? Mula sa, sabi natin, sa kalangitan at kalupaan. At anumang nasa espasyo nito. Subhanallah. Sa pamagitan ng bahagi ng awa na ito, ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nadarama natin ang habag. No? At sa pamagitan nito, umiinom ng tubig ang mga mababangis na hayop. At makita nyo, sabi natin, kahit yung leon na mabangis, ang mga kobra na masyadong mailap at nanunuklaw, pero subhanallah, kung tatanawin nyo at masusundan nyo sila sa kanilang kuta, yung mabangis na hayop, nakukuha nilang painumin, pasusuhin yung kanilang mga sanggol. Ang mga ahas na masyadong matatalas at nanunuklaw, ay nakukuhang alagaan at hindi tuklawin yung kanilang mga anak o hindi sirain yung kanilang itlog. Ganon din ang mga buhaya at iba pa. Ito ay kabahagian niya ayon kay Imam Sa'di ng awa na ikinalat ni Allah subhanahu wa ta'ala na isang bahagi ng awa mula doon sa 100. Pinagsasalunan natin. Pinagsasaluhan natin. Next slide po, Ustad. At batay ba sa o hadith, Wan Salman qal najad fi Tawrah atifin. Inna Allah khalaqa samawati wal ard. ثم خلق 100 رحمة وجعل 100 رحمة قبل أن يخلق الخلق. Sabi pa doon ni Salman na nagsabi na natagpuan din daw itong kalima o salita na to na si Allah ay lumikha ng 100 awa sa Taurah o sa aklat na ipinagkaloob kay Musa alayhi salam. Natunay na si Allah daw ay lumalang ng kalangitan at lupaan pagkatapos lumikha siya ng 100 awa. Sabi pa doon sa ulat sa ibang rawaya ng Ahlul Kitab ng mga Banu Israel, na si Allah daw subhanahu wa ta'ala ay lumikha muna ng awa bago niya likhain ang kanyang sangkalikaan. Ibig sabihin, pinasulat ni Allah yung kanyang awa bago niya pa man likhain ang kanyang mga nilikha. No? At pinanatilian niya, ayon doon sa aklat ni Musa alayhi salam, na pinanatili ni Allah subhanahu wa ta'ala ang 99 na awa sa kanya at pinagkaloob niya ang isang bahagi ng awa na ito sa lahat ng kanyang nilikha. Sabi pa, wakala, tarhamuna biha, at dahil dito sa awa na ito, ay kumalat ang awa sa pagitan ng kanyang mga nilikha. Nang dahil sa isang bahagi ng awa na ayon, no, sa Taurah, ay natuto tayong mahabag
maawa sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ibang tao, sa ating mga magulang. At nang dahil sa awa na ito ay natuto daw tayong magmahal ng ating kapwa. No? Subhanallah. Subhanallah. Ito yung isang bahagi pa lamang ng awa. At ang sabi pa ng mga nagpapaliwanag, nang dahil sa awa na ito, no? Nang dahil sa awa na ito, ay natututunan ng bawat isa sa atin na dalawin kung sino yung may sakit na balitaan, dinadalanan. Ito ay bunga ng awa na inilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala na isang bahagi ng awa dito sa mundo. Na kung saan dahil din daw sa awa na ito ay naririnig natin na umuungol ang mga kamelyo. At dahil daw sa pamamagitan ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng sungay ang mga baka. At kasama din sa bahagi ng awa na ibinahagi ni Allah dito sa lupa ay na kung saan ang mga tupa at iba pa, kasama din dito ang mga ibon, ay magkakagrupo na nakikita natin mga ibon, halimbawa lumilipad, di ba? Migratory bird. Migratory bird. Sabay-sabay silang lumilipad, no? Subhanallah. At lahat ng ito ay dahil sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Last slide. Sorry. Overtime na naman tayo. Yan. Qala Allah ta'ala, awalam yaraw illa tayr fawqahum saffah wa yaqbil ma yamsikuna illa ar-Rahman. At sa pagbinanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na bahagi ng kanyang awa na pinakikita niya na nagmamanifest dito sa dunya, na sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba natin nakikita ang mga ibon sa kalangitan, sa ipawit, no? Na nilalayag nila yung kanilang mga pakpak at pagkatapos ay tinutupi. Walang nagpapanatili na sila'y lumutang sa ere maliban kay Rahman. Kaya sinabi ng papaliwanag na lahat ng nilikha ni Allah, mula sa kalawakan, anghel, araw, bituin, bulalakaw, hangin, tubig, lupa, apoy, engkanto, tao, hayop, lumilipad, gumagapang, lumalangoy, nasa ilalim ng lupa, maging ang insekto, bulate at uod sa loob ng tiyan mo o bakterya, virus at iba pa, ay tumatanggap ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ilalim ng kanyang pamamahala at pagmamayari. Wa quli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.